Hallelujah, Jesus. Ano po, bakit kaya Jesus says ang inilagay na title ni Pastor Carl sa kanyang topic for tonight? Hallelujah. Jesus says, thank you, Lord. Ano po, Jesus says because God wanted us to understand kung ano po ang nais ni Lord sabihin sa atin. Actually, may dalawa pong word ang Panginoon pero sometimes isa lamang doon yung ating sinusunod or isa lamang yung ating ginagawa doon. Hallelujah. So ano po ba yun? Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 1 to 2, "My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you." Ano po? Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 1 to 2, "My son, do not forget my teaching." So ang nais po ng Panginoon, yung katuruan, yun po ay sinusundan. Ano po? Hindi lang siya basta ino-obey, siya po ay fina-follow din. Kaya yung dalawang word po na nais kong i-share sa inyo tonight, it is follow. Number 1 is follow, and number 2 is obey. Ano po? Because many Christian today, nakakalimutan na po natin yung salitang follow. Ang lagi na lang po nating sinasabi, if you love me, obey my command. Pero nakalimutan natin yung salitang follow. Ano po? At kailangan nating i-understand sa gabing ito, ano nga po bang totoong ibig sabihin ng salitang follow. Baka mamaya, kaya ka lagi napapalo kasi hindi ka nagfa-follow. Ano po? Hindi po pwede naman po kasing nag-o-obey ka pero hindi ka nagfa-follow. Pwedeng nag-o-obey ka sa iyong pastor pero hindi mo siya sinusunod. Pwede po nag-o-obey ka sa leader mo pero hindi mo siya typically sinusunod. Ano po? Bakit ganun, pastor? Parang pareho lang naman ang ibig sabihin nun. Actually, makikita natin for tonight, na merong pagkakaiba or merong differences yung mga bagay-bagay na yun. Na nais ko na ma-share po sa inyo. Ngayong gabing ito. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. So, sabi po dito, do not forget my teaching. So, huwag nating kakalimutan yung mga itinuturo sa atin ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan yung mga naituro sa atin ng Panginoon sa pamamagitan nino, sa pamamagitan po ng ating mga tagapagturo. Hindi naman po pag sinabing tinuruan ka ni Lord ay personal encounter mo palagi. Kaya nga sabi ng Panginoon na if you want to have faith in the Lord, you need to hear it. Pero saan po ba natin ito naririnig? So naririnig po natin ito sa ating mga kapastoran, naririnig po natin ito sa ating mga lay ministers, na siyang nagsiserve sa atin. Hallelujah, Jesus. So God wants us to understand na it is very important, it is very important na tayo po ay matuto na or tayo po ay kumilos na sa mga panahong ito or sa mga pagkakataong ito. Huwag nating hayaan na alam niyo po yun, yung ating pananampalataya o yung katuruan na ating pong sinusunod ay mekos-mekos na. Alam niyo po yun, sa sobrang dami mo ng teaching na pinakinggan, sa sobrang dami mo na ng teaching na nais matutunan, naghalo-halo na at hindi mo na siya na-follow, at the same time hindi mo na rin siya na-obey. So sabi dito, but let your heart keep my commandments. At lagi po nating sundin, yung pagkikip ng commandments ng Panginoon, ito yung nilalagay natin sa ating mga puso, kung ano po ba yung nais ni Lord. Nagigets po natin, nilalagay natin po yung nais ng Panginoon. Hallelujah. So hindi lamang sa gusto lang natin, kung hindi, ano po ba yung nais ng Panginoon over us? Ano po ba yung command na ibinigay sa atin ng Panginoon? Kasi I believe na bawat isa sa atin ay may kanya-kanya naman tayong command na inilagay ang Panginoon. I believe na sa mga churches ay may mga kanya-kanyang sa mga churches po ay may mga kanya-kanyang command ang Panginoon na ibinibigay. Hindi naman laging hallelujah. Try ko na i-share screen yung aking phone. Wait lang, guys. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise Jesus. And try kong i-share screen ito. Ayan, nagdadatingan ng ating mga kasama. Hallelujah.
So, ayan. Welcome everyone. Welcome Sis Bev. Welcome Ate Cassandra. And welcome to other people in the ministry that are here. Praise the Lord. So ba yung ating Canva dito? Thank you, Jesus. Ano po, sa pagpasensya nyo na po at hindi kinaya ng aking net kanina. Ano? Thank you, Lord. But I do believe that God is good. Ano po? Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Thank you, Jesus. Kung medyo marami-rami na ang mga tao nandirito. Hallelujah. Thank you, Jesus. And sorry for the inconvenience, people of God. Ayun yung mag-rotate. Okay. So, ayun. Hindi ko siya alam kung paano ko siya mapapag-rotate. Oh my gosh. Kailangan ko ba muna i-download yun? I guess. Thank you, Lord. So, ayan. Ayan yung ayan yung mag-rotate. Hallelujah. But God is good, ano po, sa ating pong mga buhay. Pwede naman po siguro natin i-zoom sa inyong kasi medyo mabagal pa sa aking phone. Ayun, glory to Jesus, ano po. So, tapos na tayo sa ating mga announcement and opening prayers and supports. So, Jesus says, thank you, Lord. So, ayun, ito po yung pinaka-topic natin for tonight. Ano po, Jesus says, sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 1 to 2, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you. Ano po, so nais po ng Panginoon sa atin na yung pong, alam nyo yun, yung madagdag sa atin, ano po yung kapayapaan, ano po, at yung dagdag buhay pa na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Hallelujah. So let's see, number 1. So sabi po dito na
number one is follow, ano po. So, nais po ng Panginoon sa atin na una, sumunod tayo sa Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng follow? Ano po, so it means going after somebody. So, kaya pala sabi ng Panginoon sa kanyang salita, in sometimes, na sinasabi sa atin ng Panginoon na, anak, if you hear my voice, you follow me. Ano po, so hindi lang pala po basta tayo ay mag-o-obey lamang, kung hindi dapat pala ay may sinusundan tayo. Ano po, so as Christian, 'di ba? Tayo po ba ay may sinusundan, or are we after somebody na sinusundan natin? 'Di ba? Alam niyo po, ang isa sa mga pinakamahirap na moments nating mga Kristiyano ngayon ay yung tayo po ay hindi po nagpa-follow, ano po. So kapag nandiyan yung ating mga leaders, yung ating mga spiritual fathers, lagi nating sinasabi sa ating mga sarili is, the Lord commanded me naman. So okay na ito, okay na hindi mag-follow, okay na tayo dito basta nag-o-obey tayo sa word ng Panginoon. Alam niyo po, ito po ang masakit na katotohanan sa bawat isa na nandirito, ano po, or sa ating lahat, na gusto lang nating mag-obey kay Lord, pero yung pagsunod, go after somebody. Sabi doon, following, it means going after somebody. So, sino po ba ang ating sinusundan? Ano po, at malinaw po ang sinabi ng Bible in Jeremiah 3:15 na I give you shepherd. Ano po, so yung shepherd na ibinigay ni Lord, yun po yung ating sinusundan. Yun po yung ating susundan. Yun po ang kinumandang Panginoon na sundan. Hindi lamang yung boses ng Panginoon, kung hindi yung boses ng shepherd na ibinigay niya sa atin. Nagigets po natin? Ano po, hindi naman natin pwedeng sabihin, ay, hindi na ako magpa-follow dyan sa pastor na yan kasi the Lord says this. Ano po, and the Lord also says this in Jeremiah 3:15, that I give you shepherd that is after my heart, and they will feed you with knowledge and understanding. Ano po, at sabi ng Hebrews 13:17, submit to them and obey whatever they say. Ano po, sundan natin at sundin natin kung ano po ang kanilang sinasabi. Nagigets po natin, so that is following. At as a Christian, dapat po ay meron tayong sinusundan. Ano po, hindi lang natin sasabihin na, I am following the Lord Jesus Christ. Oo nga, you are following the Lord Jesus Christ. May sequence po at may pattern na ibinigay sa atin ng Panginoon. Jesus Christ is the cornerstone. Ano po, at sabi doon kay Peter, in that rock, you are the rock, and in that rock, I will stand my church. So, ibig sabihin, sino ang sinusunod ng church? Ano po, si Peter. Ano po, hallelujah, Jesus. So that's why yun yung inilagay ng Panginoon, because Peter is placed by God with a supernatural anointing to lead the church. Nagigets po ninyo, binigyan siya ng supernatural anointing to lead the church. Hindi naman po sinabi doon na lahat sila ay nakakapagpagaling na katulad ng ginagawa ni Peter. Wala pong sinabi doon sa Bible na every one of the apostle, every shadow of the apostles, heal the sick, deliver the people, cast out demons. Sinabi doon that the shadow of Peter. Ano po, so ibig sabihin binigyan siya ng higher authority kasi siya po ay nauuna. Siya po yung pina-follow ng iba. Kung siya po ang unang apostoles sa lahat ng 12 apostol, ibig sabihin the other 11 apostol is following Peter. Nagigets po natin? So Peter is the one that is placed by God for the apostles to follow. Kaya nga po lagi kong pinapaintindi sa bawat isa sa atin na even sa ating pong times in this New Testament moment, sinabi ng Panginoon, then I give you first the apostles, second is the prophet, third is the evangelist, the pastors, and the teacher. Ano po? So wag natin baguhin yung sequence. Ano po, wag nating alisin, wag nating tanggalin yung sequence na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po, because first, God given the apostles. Ano po, pastor, ng Old Testament, nauna yung prophet. Diba? But Jesus is the Alpha. Ano po, ang Panginoong Jesus ang simula. Ano po, at siya rin ang wakas. Hindi sinabi na Adan or Adam is the Alpha and Jesus is the Omega. Sinabi doon, Jesus is the Alpha. Kaya magsimula tayo kung saan nagsimula si Jesus Christ. Nagigets po natin, hindi natin dinidespise yung Old Testament. Pero ang nais ko pong makita ninyo bilang mga Kristiyano, ang pasimula ng ating pananampalataya ay kay Jesus.
Nagigas po natin, ang panimula ng ating pananampalataya ay sa Panginoong Jesus. That's why sinabi nung binigyan tayo ng apostol, ano po, binigyan tayo ng propeta, ng mga pastor, ano po, ng ebanghelista. So ibig sabihin, in the New Testament way, inilagay ang mga apostol bilang tagapanguna, ikalawa lamang ang propeta, ikatlo ang mga pastor, ang mga teacher, and so on. Nagigas po natin. So huwag natin yung overpower. Porque tayo ay prophet, overpower natin yung mga apostles. Eh sila ngayon nilagay na una eh. Diba? They are placed by God. At sinabi nun to equip the body for the good work. Hindi naman sinabi doon na the prophet equip the good works. Kaya nga lagi ko pong sinasabi sa inyo na hindi po porket may prophets in front of us ay lagi ng thou saith the Lord, or the Lord says this, the Lord says that. Andyan ang prophet to guide us. But the pattern or the blueprint is given to the apostles. Kasi sila yung nilagay ng Panginoon, to establish. Sila yung sent one ng Panginoon. Nagigets po natin kasi yung hindi nagawa ng Old Testament na ang unang sinend ay yung mga prophet. Hallelujah Jesus. Pero at New Testament, God wanted us to see na it is very important. Nagigets po ninyo mga kapatid? Are you guys with me? Are you learning tonight? Hallelujah. So kailangan po natin yung makita. Sabi ng Panginoon, we need to follow. Ang hirap po sa atin, ang pinapakinggan lang natin ay yung boses. Pero sino po ba yung boses na yun? Diba? Kaya nga po mga kapatid, magtataka tayo minsan, bakit kaya ang ibang mga churches, wala naman silang prophet, bakit sila dumadami? Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Wala silang propeta, pero sila ay dumadami. Nagigets po ninyo? Kasi bakit? Meron silang bishop. At yung bishop, yun yung tumatayong apostol in that moment. Nagigets po natin? They lay the system. They lay the foundation. They lay the teaching. They lay everything for the church. Nagigets po natin? Diba? Minsan lagi nating sinasabi, bakit yung mga churches na yung lumalago, wala naman silang propeta. Hindi porket may propeta ay lumalago na. Diba, nung Old Testament nga, ang dami-daming propeta, hindi nagawa kung ano yung nais ng Panginoon. Kaya nga bumaba pa ang Panginoong Jesus, or ipinababa ang Panginoong Jesus. At ang sabi ng Panginoon, His mission is to fulfill what is unfulfilled. Nagigets po natin, para i-fulfill lang naman kung ano yung hindi na-fulfill ng Old Testament. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. Now, we need to understand this, people of God. The apostles follow. Hallelujah. So, sabi po ng Bible din na kung ano lamang ang nakita ng anak sa ama, ayun lang po ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, ito ay may pina-follow. Nagigets po ninyo? Nawa po ay natutunan ninyo that following and obeying is two different things. You can obey everyone, but you cannot follow everyone. Nagigets po ninyo? You can obey them. You can obey all the mentors that you have, but you cannot follow all of them. Hindi mo pwedeng sundan sila lahat. Because the Bible says, I give you shepherd. Hindi naman sinabing, I give you shepherds with the SSS. Para lahat po sila i-follow natin or lahat sila susundan natin. Pag nakita mong, parang mas magaling yung isa doon na tayo. Di ba? Parang mas anointed ito, doon tayo. Parang feeling ko ay mas maganda ang bigayan dito sa kabila, dito tayo. Mas maganda yung ganito, ganyan-ganyan. So you need to follow, people of God. Kailangan. Kaya nga ang pinaintindi po ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, Timothy, even you have 10,000 mentors. Ibig sabihin yung mentor na yon, pwede mong sundin. Pwede kanilang utusan, pwede kanilang sabihan ng isang bagay na pwede mong sundan. But the Bible says you have only one Father. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na you have, or bakit sinabi ni Paul na you have only one Father? Di ba kayo nagtataka, bakit sinabi ni Paul kay Timoteo na you have only one Father? Di ba kasi isa lang naman yung pwede niyang i-follow. Hindi siya pwede mag-follow ng maraming fathers. Nagigets po ninyo? You can only follow one fathers. Hallelujah, Jesus. Pwede tayo magkaroon ng maraming tsuhin, pero hindi tayo pwede magkaroon ng maraming ama. Nagigets po natin? We can have only one Father. Hallelujah. Kahit nga ampun ka may isang tatay ka lang,
Di ba? Hindi naman pwedeng lahat ay kaapelyedo mo. Hindi naman pwedeng si Nanay Silina ang apelyedo niya ay Abisin. Tapos, pwede ring Garay. Pwede ring Argeles. Lahat apelyido niya, lahat ay tatay niya. Hindi. May nakalagay po doon sa birth certificate natin. 'Di ba? The father, the mother, isa lang 'yun. Wala nang iba. Pwede tayong sumunod sa kahit na sino man, pero iisa lang yung ama na ating pong sinusundan. Nagigets po ninyo mga kapatid. That's why that is the first command of the Lord, to follow. Kaya nga sabi nga ng Bible, hallelujah, 'di ba? Sabi po diyan sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. 'Di ba? Sabi doon, my sheep hear my voice. 'Di ba? Sinabi doon, singular, my sheep, isa lang, isang tupa, at sinabi doon, my voice. So meaning, isa lang din ang nagsasalita. Hindi sinabi doon, our voice. 'Di ba? My sheep hear our voice. Hindi naman sinabing ganun ng Bible. Ang sinabi doon, my voice. So ibig sabihin that is singular, that is only one. Nagigets po ninyo? Are you guys learning? Are you guys learning tonight? No, nawa po ay maintindihan po natin ito, bakit sinabi ng Panginoon na my sheep hear my voice. I know them, kilala ko sila, and they follow me. Ano po? Sa pagsunod, bakit kaya ang ginamit they? Nagigets po natin, di ba? Kasi tayo na yun, yung kabuuan na, pero yung boses na pinapakinggan natin, iisa lang. Pero lahat tayo sumusunod, pero iisang boses ang ating pinapakinggan. Kaya po, sinasabi ko po sa inyo na kahit na sino ay pwede nyo pong sundin. Kahit na sino pwede nyong i-apply ang kanilang mga sinasabi. Pero yung ipina-follow natin, iisa lang yun. We cannot follow everyone. Hindi pwedeng mag-follow kayo kay Pastor Carl at the same time nagpa-follow kayo kay ganito, nagpa-follow kayo kay ganyan, nagpa-follow kayo kay sobrang dami niyo nang pina-follow. Mahihirapan po kayo. Siguro mo mga limang iba't ibang doktrina 'yon, 'di ba? Limang iba't ibang pananaw or belief. Wala po, mabubuang ka na dahil po sa sobrang mong pag-o-obey. Hindi mo na alam kung sino ang iyong susundan. No, kaya kapag tinanong tayo, sinong spiritual father mo? Wala tayong maisagot. Bakit? Wala tayong pina-follow eh. 'Di ba? May sarili tayong mundo. Lahat pina-follow nyo. Sundan nyo. Wala tayong iisang ama. Ang dami ng tatay. 'Di ba? Para kayong mga putok sa buho. Nagigets po natin mga kapatid. Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, alamin natin kung sino yung ating spiritual father. Di ba, maaring yung ibang mga churches na nandito, nakikinig kayo sa aking kapatid, pero alam mo kung sino yung tatay mo sa pananampalataya. Alam mo, di ba, alam mo kung sino yung nagpalaki sa'yo, alam mo kung sino yung nag-nurture sa'yo. At yun yung pina-follow mo. Nagigets po natin, maaring tayo, iba-iba tayo ng denomination. Meron ditong Prayer of God Warriors Ministry, meron taga WTJR, meron taga ibang church dito. Di ba, meron taga Jesus Hope dito. Diba? Pero pagdating ng Sunday, nakikita nyo po saan tayo puma-follow, saan tayo nagpa-follow, ay dun sa pinupuntahan natin. Nagigets po natin, that is where we follow. Kaya sabi dun, my sheep hear my voice. O di ibig sabihin, alam natin. Hindi tayo basta susunod ng susunod kung kani-kanino lamang. Kasi alam natin kung sino ang ating sinusundan or alam natin ang ating sinusundan. Di ba po? Hallelujah, Jesus. May taga JIL dito. So alam nila, pag Sunday, alam nila yung boses na kanilang sinusundan, yung shepherd nila na nandoon sa JIL Church. Di ba? Nagigets po natin mga kapatid, but we can obey everyone. Naalala ko nga po, every Saturday, meron kaming prophetic night. Naalala ko po doon si Ate Kelly. Paborito ko talaga yan si Ate Kelly. Kasi bakit? Meron siyang natututunan sa prophetic night namin at ini-apply niya yun dun sa kanilang church. Meaning to say, itong tao na to nag-o-obey. Pero alam niya kung sino yung kanyang pina-follow. Alam niya kung sino yung sinusundan niya. Hindi siya nagkakaroon ng doubt. Hindi siya nagkakaroon ng kaguluhan. Diba? Ayun ang problema ng maraming Christian eh. Diba? Porket nakitang mas magaling itong isa, siya na yung aking susundan. Tapos magda-doubt, parang hindi yata siya.
parang ano yata, parang naliligaw na yata ako, parang hindi ko alam ang pupuntahan, and so on. Hallelujah, Jesus. Now you see, people of God, di ba? Yung mga katim dito ni Sis Beb, di ba? Alam nila kung sinong kanilang pina-follow. Alam nila na nagpa-follow sila sa kanilang Sis Beverly. Kasi yun yung kanilang mother. Di ba? Alam naman sumunod ka sa hindi mo nanay. Di ba po pwede ho ba yun? Hindi mo sinusunod yung totoong nanay mo pero sumusunod ka sa kapitbahay nyo. Nagigas mo natin? Di ba lahat ng iutos ng kapitbahay ninyo sinusunod mo pero yung lahat ng utos ng nanay mo hindi. Dishonor ka, kapatid. At ganoon din pagdating sa ating pananampalataya. Anyone that is not that is not following, everyone that doesn't follow to their mother and father, they are disobedient children. Kaya kapatid, alam nyo na, yung mga matitigas yung mukha at matitigas yung ulo, na kung sino-sino at kung saan-saan mo matatagpuan, yung mga Kristiyanong palaka, yun ang tawag ko sa kanila, mga Kristiyanong palaka sila, hindi dahil pangit sila, kung hindi, kung saan mo sila makikita, lahat na finallow nila, kala mo vlogger, kala mo nagpa-follow lang ng vlogger, nakakatawa to, follow natin, nakakatawa rin to, follow natin, hindi ganun sa pananampalataya eh. You can only follow one direction. Iisang direction ang pwede nating puntahan, At kung diyan mo nakikinig, naririnig, sabi nga ng Bible, na kahit saan po tayo pumaling, kanan, kaliwa, likod, harap, maririnig natin ang kanyang boses. So ibig sabihin, kung ang JL ay pakanan, kami ay diretsyo, yung ibang church ay pakaliwa, pare-pareho nating naririnig yung boses ng Panginoon sa iba't ibang direction kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Nagigets po ninyo, mga kapatid? Di ba? At saka, tigil-tigilan na natin yung mga beliefs na kapag kapakaliwa daw ay huwag nating babanggitin kasi pang-demonyo daw yun. Kailan pa nagkaroon ng ganyan? Di ba? Hallelujah, Jesus. Huwag daw gagamit ng black kasi daw pang-demonyo ay sus, Ginoo. Di ba? Paano yan? Lahat ng mga gamit ko dito, halos mga dark color. Dahil demonyo ba ako? Nagigets natin? Sobrang dami mo nang sinusundan. Diba? Sa sobrang dami mo nang fina-follow na boses, di mo na maintindihan kung sino ba din yung tatay mo. Diba? Alam nyo, may nag-trending na ganyan sa Reels. Alam nyo yun, yung mga pastor nila, magi-speak yung kanilang mga tupa. Kasi sabi daw, my sheep hear my voice and I know them. Ngayon, yung pastor, nakaupo lang na ganyan, lahat sila ay magsasalita, pipila sila sa likod at magsasalita. At huhulaan niya kung sino yung tupa na yun na nagsasalita. Nagigets po natin? Diba? Kaya sabi diyan, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Sila ay sumusunod sa iisang boses lamang. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. Kaya kapatid, people of God, dapat alam natin yung ating sinusundan. Kung halimbawa ang WTJR ay as an apostolic ay nasa unahan, kasunod natin si Sis Beb, kasi sabi niya, siya po ay magpapaturo sa WTJR, o alam natin kung sino ang kasunod niya. Nagigets po natin, parang si Apostle Peter, Apostle John, tapos the other apostle is following, the other disciple is following, and the other leaders are following. So alam natin yung sequence natin, hindi tayo magkakagulo dito. Pero hindi tayo magkakaintindihan, hindi pag tinanong ka, o Sis Dana, saan ka ba? Hindi ko nga alam kung kay Sis Beb ako o kaya kay Pastor Carl. Diba, patay tayo sa iyo. Hindi mo alam kung sino sinusundan mo. Hindi mo alam kung sino fina-follow mo. Diba, paluin kaya kita ng 2x2 sa ulo. Baka sakali matauhan ka. Diba, try mo. Diba? Mamili ka na lang, 2x2 o 4x4. Diba, para mas matigas. Nagigets po natin? So, we need to understand kung sino yung ating pong sinusundan. Di ba po, hindi yung pagka tayo nakarinig lamang ng isang boses, uy, parang maganda-ganda yung boses ng kabilang pastor, galing magturo, ay sige, doon na lang ako. Di ba? We need to learn. Hanapin niyo po yung inyong mga tatay. Di ba? Tayo sa school, nakikinig naman tayo at natututo sa ating mga sa ating mga guro, sa ating mga teacher, tama po? Pero pag uwi nyo ng bahay, iisa pa rin tatay ang inyong susundan. Iisa pa rin nanay ang inyong maririnig. Nagigets po natin? So, ibig sabihin, ganun din sa pananampalataya. Yung mga pastor na nakikilala nyo, even ako, kayo, taga-ibang church kayo, ako, yung pastor na nakita nyo na nagtuturo dito, para lang akong grade 1 teacher mo. Di ba? Pwede mo akong sundin, pwede mo akong i-follow, at pwede rin hindi.
Pwede mong gawin ang itinuturo ko or pwedeng pinakinggan mo lang tapos lumabas lang sa kabilang tenga. Di ba? Pero, makakatulong ito sa pagpapalago mo. Di ba? But it doesn't mean ako na ang nanay mo. Nagigas po natin, hindi naman porket pumasok ka ng school, yung iyong grade 1 teacher, ay siya na rin ang nanay mo. Nagigas po natin. So, alam natin. Di ba? Hallelujah. Ay, mga nanay nga natin, kahit ihalo sa karamihan, pag sumigaw yun, alam mo kung sino yung nanay mo dun eh. Di ba? Kahit naka-blindfolds ka pa. Di ba? Ay, nanay ko yun eh. Bungangera yung nanay ko. Yun na yun. Di ba? Hallelujah. Di ba? Naalala ko yung tita ko dati. Di ba? Yung tita ko na namatay noong 2020, dati yung kalilitan pa kami, nag-iigib kami ng tubig. Madala-dala kami mga galon, Eh, yung nanay ko, sasabihin ng tita ko, yan, sumisilbato na naman yung nanay nyo. Magsiuwi na kayo. Di ba? Hiyaw na yon. Di ba? Hallelujah. Pag galit na, buong pangalan na yung sinasabi. Carl Dave Abesihin! Uwe! Walang hiya kayo! Pinag-iigib ko lamang kayo kung saan na kayo nakarating. Di ba? Sabi nun, sa pa daw, sa barangay pa daw ba kami umigib? Eh, doon lang sa katabing bahay. Paano? Naglalaro pa kami. Nagluluksong tinik kami, nagtutumbang lata muna kami bago kami umuwi. So, pag uwi namin, alam na namin. At magaling kami makinig. Alam niyo, pag ang nanay ko nasa shortcut, ang daan namin dun sa main road. Pag nasa main road, nagkaabang yung nanay namin. Sa shortcut kami dumadaan. Kasi magkaiba yun ang pinto eh. Pag shortcut, kusina namin yon. Pag main road, dun yung sa may, namin sa may salas. Eh kaso wala. Mas mautak yung nanay namin. Di ba? Kasi siya yung nagsusweto sa amin. Di ba? Parang shepherd na. Siya yung mamamalo. Di ba? Ang gagawin niya, ilalak niya yung pinto na yon. So wala kaming choice. Iisang pinto lang yung dadaanan namin pasok. Next. Di ba? Third. Eh, tatlo kami ng kapatid ko, sunod-sunod kami ng laki. Sunod-sunod din kami pinapalo. Di ba? Hallelujah. At huwag kang tatawa. Pag tumawa ka pa, naku, dudublihin pa yung palo sa'yo. Di ba? Balik. Balik, labas ulit. Pasok. Di ba? Pasaway ka, ha? Hindi ka nakikinig, ha? Bakit natin laging sinasabi, hindi kayo nakikinig sa akin? Hindi kayo nakikinig sa akin. Bakit hindi sinasabi ng nanay mo na, bakit hindi kayo nakikinig sa lahat? Di ba po? Eh kasi kung papakinggan ko yung tita ko, ay okay lang sa kanya naglalaro kami. Ay yung nanay ko, hindi. Di ba? So I need to follow. Kung saan ako kumukuha ng command. Nasaan ba yung command? Di ba po? Hallelujah, Jesus. Kaya nga sinasabi ko, wag nating i-demonize yung mga churches na hindi naman natin sinusunod ang command. I-demonize mo yung iba dahil hindi sila prophetic. Okay? Ano ba sinusunod mo? Apostolic. Apostolic ka pala, tutukan kita. Bakit pinapakalma mo yung nasa prophetic? Pinapakalma mo yung nasa evangelism? Pinapakalma mo yung ibang church? Di ba? Hindi naman porket hindi sila nagdi-deliverance. Di ba? Ay sa yun yung command nila eh. Malamang yung mga pupunta doon, yung mga kailangan ng evangelism. Nagigets po natin? Are you with me, people of God? Hallelujah. Like for example na lang po natin, Victory Church. Di ba? Ang Victory Church, they are evangelistic church. Hindi ko sinasabing they don't believe in healing and deliverance. Kasama nga sila ng ROG eh. Ang River of God is an apostolic hub at nagsasama-sama sila doon. CSB, Victory Church, ang Victory, sila yung nasa linya ng evangelism. CSB, Church of Blessed si Pastor Hiram, sila yung nasa healing ministry. Jesus Christ the Deliverer ni Pastor Ted Malangin, sila yung nasa deliverance. At ang ROJ, sila yung overall CR. Nagigets po ninyo? Hindi sila nagkakagulo. Pero alam nyo, yung mga Kristiyano, mga member, ang gugulo, Kasi wala sila naiintindihan. Wala tayo naiintindihan. So dapat alam natin, kahit na kinukonsider natin, si Pastor Carl, siya yung pinakang overall CR natin. Pero kapatid, meron kang sinusundan dyan. Yan yung command mo. Sabi ng Panginoon, the Father will send who is for you, don't reject them. So ibig sabihin, kung dinala sa akin ng Panginoon, itong mga member ng WTJR, ibig sabihin, sila yung under ng command na yun. At kung sino yung gusto magpa-under ng command na ito, ay pwede namang sumunod. Pero susundan pa rin nila kung sino yung leader nila na nandoon. Diba? Like for example, kung apostolic po si Pastor Carl at si Sis Beb ay nasa evangelistic, hallelujah, actually hindi nga sila evangelistic intercessor yung mga yan eh. Diba? Nasa intercessor sila. They are all intercessors. Hallelujah. Yun yung burdens nila. Diba? Ako, sobrang thankful ko na meron tayong
mga kasama na nananalangin para sa atin. Tama ho ba? Ako, very thankful ako sa mga taong yan. Di ba? Kahit na bago ko lang sila nakilala, yung mga taong yan, isa yun sa mga reason, nananalangin yung mga yan sa akin. Nananalangin yung mga yan sa atin. Di ba? Ano ang ating gagawin? Kung sila ang nananalangin para sa atin, ano ang pwede nating gawin para sa kanila? Tulungan lang yan. Ano po? Tulungan system. Hallelujah, Jesus. Sabi po ng Luke chapter 9 verse 23, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Imagine niyo yung sequence ng Panginoon. Diba? Isang boses ang ating sinusundan, pero sabi doon, if anyone would come after me. Sino po yung after the Lord? The hand of God. The Lord, our shepherd or our pastors, and then us. Kaya nga sabi diyan, if anyone would come after me, let him deny himself. Diba? Kaya nga po ang pagiging pastor, hindi naman po madaling trabaho. Kailangan i-deny mo yung sarili mo. Ano po, hindi po yung itinanggi mo yung sarili, ha? Pag sinabing i-deny, tatanggalin at aalisin mo na yung dati mong pagkatao. Diba? Nagigets po ninyo? Lagi kong tinetestify sa inyo, si Pastor Carl ay hindi naman po maunawain si Pastor Carl dati. Si Pastor Carl mainitin ang ulo dati. Kaya ngayon mga customer ko dati Di ba alam mo yun? Gusto ko magbabago sa Panginoon pero pag nasa POS na ako, parang gusto ko ng pagtaasan ng kilay ng ganyan. Yung mga customer, hindi ka pa ba o-order o pupukuhin kita ng tray? Mga ganun. Yung alam mo yun, pero laging nare-remind sa akin ng Panginoon, anak, self-control. Ay, oo nga. Hello po, good morning. Welcome to Dunkin' Donuts. Pero sa loob mo na kakainis, kabilisan mo. Ang dami na ng pila ko. Hanggang dulo na mag-isa lang ako. Mga ganon. Tapos minsan nga tinatawanan, gusto ko lang ma-share sa inyo na minsan tinatawanan na nga ako ng aking manager. Sasabihin, Carl, sige, iced coffee, ganito. Ando naman. Father, in Jesus' name, I renounce, Lord, naiinis ko sa customer na ito, Lord, I renounce, na ganito. Sabi, ano yun, Carl? May sinasabi ka. Sabi, hindi siya, nagpe-pray lang ako. Di ba? Sabi niya, sige. Tapos pagkatapos naming magbenta, sasabihin ng aking manager, Hoy Carl, anong pinagpe-pray mo dun sa mga kape nila? Hindi sir yung mga kape nila yung pinagpe-pray ko. Nagpe-pray ako ng sarili kasi sir naaasar na ako eh. Naiinis na ako eh. Ang tagal umorder. Okay, sige, naintindihan ko na. Di ba po? We need to deny ourselves and take up His cross. Ano po yung cross na yon? Yung pong ating responsibilidad. Nagigets po ninyo? Yung responsibilidad natin. Tinake off na ni Lord yung cross ng kabigatan, ng problema, ng lahat. Ngayon, anong kailangan nating buhatin? Responsibility naman. Ano po? So kaya kami mga shepherd, kasunod kami ng Panginoon. Ano po? Na kailangan namin i-imitate kung sino yung nasa unahan namin. Diba? Naalala niyo po yung games na ang gagawin ay yung magkakasunod-sunod tayo sa likod. Magkakasunod-sunod ganyan. Tapos simula sa likod, may idodrawing. Tapos do-drawing sa likod mo, tapos idodrawing mo yung naramdaman mo sa likod. Di ba ang hirap pagdating, alam mo yon, yung ang binigay na picture pusa, tapos pagdating doon sa hindi mo na maintindihan kung alien ba yung drawing. Di ba? Pero kung titingnan natin na ang sinusunod natin ay nasa unahan, di ba po parang mas madali yun? Makakopy natin ng mabuti kung mayroon tayong isang pina-follow sa unahan. Tama po ba? Mas madaling sumunod na ang ating leader nasa unahan kaysa nasa likod. Di ba pag nasa likod, bilog pala, tapos ang ginawa mo, letter G. O pagdating doon sa naging J na. Pagdating sa naging I na, naging A, ay wala na. Di ba? Pare-pareho na tayong nalaglag sa impyerno pagka ganun. Di ba? Kaya nga ang mga leader hindi nilalagay sa huli, nilalagay sa una para i-follow mo sila, sundan mo ang kanilang ginawa. Di ba? Kaya nga yung spiritual father ko nilagay sa unahan ko para susundan ko siya. Di ba? Kung ang spiritual father ko nilagay sa huli, wala na akong susundan. Namatay na siya ng 2022 Di ba? Yung simula ng pagtuturo ko, 2026 pa lamang. Paano yun? Sino susundan ko dito? Di ba? Alam namang gisingin ko yung mga buto, hoy, bumangon ka nga dyan. Di ba? Sabi ng Bible, prophesy to the bones. Ay, bumangon ka nga dyan, turuan mo muna ako. Mamaya ka muna mamatay. Mga ganyan. Pwede bang ganun tayo? Hindi. Di ba? Kaya nga po ang leader nilalagay sa unahan. So kaya lagi niyo pong tandaan na Jesus says you need to follow. Kailangan may sinusundan ka. Ano po? At sabi nga doon sa kanina, sabi nga doon sa meaning, may sinusundan tayo ahead of us. Nagigets po natin? Hallelujah. So number 2, obey.
Jesus says obey. Ayan na. Ano po ba ang ibig sabihin ng obey? Complying and a command. Ayan. So pag sinabi palang obedient, pag sinabi palang ikaw ay obedient Christian, ibig sabihin ikaw po pala ay nagko-comply sa inutos. O, ayan. Ito po yung mahirap. Lahat, ino-obey natin. Pero yung ating dapat pina-follow, hindi natin pina-follow. Nagigets niyo po yung point, mga kapatid? Diba? Yung following, meron kang susundan na isa. So, ibig sabihin, God never called us just to obey. But God called us also to follow. Dalawang bagay. You need to follow God and to obey God. At magkaiba po ng meaning. Pag sinabing ipa-follow, ibig sabihin may susundan ka. So, kaya ka binigyan ng shepherd para may susundan ka. Hindi may sarili kang mundo. At sasabihin mo pa, wala na akong tagapagturo kasi sabi ng Bible, the Holy Spirit will teach me everything. Ay, tuktukan kita ng Bible. Hataw ko yan sa ulo mo para magkaroon ka ng maraming wisdom. You know? Hallelujah, Jesus. Kaya nga binigay yung shepherd para i-follow. Ihataw ko sa iyo yun. Diba? Ikalawa, you need to obey the command. Diba? O, saan naman natin maririnig yung command? So, dalawa ang pinanggagalingan ng command. Lagi ko nga sinasabi sa buong team, meron tayong tinatawag na general command at may tinatawag na personal command. Ang personal command, ito yung command ni Lord sa'yo. At ang general command, ito yung nanggaling sa church. Okay? At pareho po yung ino-obey. Diba? Kung ayaw niyong i-obey, ay obey ang mangyayari sa inyo. Kasi bugbog kayo ng demonyo. Pag hindi tayo sumunod, i-gets po natin, we need to comply unto the command. Halimbawa, the general command of God to me is to shepherd His flocks. But the personal command of God to me is to administer or to be an apostle, to be a sent one in this time or in this generation. Nagigets po na yung difference? Ang general command ni Lord, i-flux mo lahat ng ibibigay kong to sa'yo. Ikalawa, kailangan mong sumunod sa akin as an apostle. So you need to witness everything that I want you to witness and then share unto them. I send you unto them. Not just to do it, but to heal the sick, deliver the people, cast out demons, raise the dead, freely you receive, freely you give. Now, did you get it, people of God? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Naintindihan nyo na po ang pinagkaiba ng obedience at following? Ang follow and obey? Diba? Kaya nga po binigyan tayo ng Panginoon ng shepherd. Kaya nga sabi ng Bible, I will give you shepherd. So ibig sabihin, hindi ikaw mamimili kung sino ang ipa-follow mo. Ibibigyan ka ni Lord ng ipa-follow. Nagigets po ninyo? Kaya kapatid, pasensyahan tayo kung sa mga taga WTJR, ako ang binigay ng Panginoon sa inyo. Wala kayong magagawa. You need to follow. Ano, kahit bata pa ako na nasa harapan ninyo at mas matatanda kayo sa akin, kahit puti na ang buhok nyo dyan, diba? You need to follow because it is God's order. Ano po? It is God who given you. Who will you follow? Imagine nyo nga po, ang binigay nga sa akin, pwede nga ako magreklamo kung tutuusin eh. Diba? Imagine yung binigay sa akin spiritual father, hindi na nga nag-aral ng theology. Diba? Dati pang addict. Diba? Bukod sa dating addict, leader ng gang. Sabi ko, Diyos mio Lord, ano ba naman matututunan ko dito? Pero marami ako natutunan doon sa tao na yun. Sa kanya ko natutunan ang paghahandle ng mga tao, ang paghahandle ng team, ang paghahandle ng pakikisalamuha. Diba? Kasi unang-una daw nilang ginagawa, charitable events. Ano, sabi ko, so ganun pala ang kanilang fraternity. Nagigets po natin, yung brotherhood nila, ang nakalagay daw dun sa unang law nila is honor God. Diba? Buti pa yung fraternity nag-honor kay God. Samantalang yung mga Christian hindi nag-honor kay God kasi kung sino yung gusto nilang sundan, yun lang yung ipapalaw nila. Pero yung binigay sa kanila ni Lord, ay, ayoko sumunod dyan kay Pastor Carl, matabi lang bunganga niyan. May sula ang bibig niyan. Ayoko sumunod dyan kay Pastor Carl kasi ang sakit magsalita niyan. Diba? Sorry ka. Yan yung binigay sa'yo ng Panginoon kasi kailangan kang pudpudin, kailangan kang hasain, at kailangan kang basag-basagin. Nagigets po natin? Kaya alam nyo, sa mga taga-Prayer of God Warriors, tama ba? Prayer Warriors of God pala. Prayer Warriors of God Ministry,
Alam niyo na, bakit si Sis Bev ang binigay sa inyo? Kasi kailangan kayong pudpudin, no? Kailangan kayong pudpudin, siguro matitigas yung ulo ng mga nandyan, kaya yan, matalas ang dila na ibinigay sa inyo para mapudpud kayo ng todo. Di ba? Kasi yung sa akin medyo, ano pa medyo mabait-bait pa itong mga ito eh. Di ba? Eh, siguro yung pag matitigas ang ulo, di ba? Hallelujah. Tama yan, paluhudin sa asin. Di ba? Hallelujah. Eh, mga youths pa ang binigay sa akin ng Panginoon eh. Kaya medyo ano pa eh. Medyo nababaluktot ko pa eh. Alam mo yun? Hallelujah. Naitutuwid pa eh. Naigaganon. Binibigla nga lang. Diba? Hallelujah, Jesus. So, God wanted us to obey. Meaning ng obedience, complying a command. Ngayon, kapatid, pwedeng sumunod kayo sa command na inutos ko at pwedeng sumunod kayo sa inutos ni Sis Beth. Pero pagdating sa following, dapat alam ng WTJR na ang pina-follow nila ay si Pastor Carl at ang pina-follow ng prayer warriors of God ay si Sis Beth. Nagigets natin? That is obedience. Ano po? Sabi ng John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Ano po? Or in other translation, if you love me, you will obey my command. Ano po? At kung mahal natin sila, sumusunod tayo sa command. So, ibig sabihin pala, kailangan pa ng pagsamahin yun. Kung atin pong pina-follow si Pastor Carl, kailangan pala na sumunod din tayo sa kanya as a way of loving him. Diba? Kung mahal nyo si Sis Beb, bilang inyong shepherd na inilagay ng Panginoon, susundin nyo ho yan. Hindi nyo lang basta ipa-follow, susundin nyo. Pwede kasing mag-follow ka pero hindi mo siya i-obey. At pwede rin nag-o-obey ka pero hindi ka nagpa-follow sa kanya. Nagigas po natin? Hallelujah, Jesus. So nawa po ay natuto po kayo mga kapatid sa ating pong napag-aralan. Hallelujah. Diba? God wanted you to understand, ano po, these two things. Ano po, hindi na po ako gaano magtatagal ng pagtuturo. Ano po, hallelujah. Gusto ko kasi na marinig yung insight ng bawat isa. Ano po, gusto ko marinig yung side natin or insight natin about these two matters. Ano po, na-explain ko naman siya ng mabuti sa inyong lahat. Ano po, that we need to follow, di ba? Meaning, may susundan tayo. At ikalawa, we need to obey, meaning, complying a command. Ibig sabihin, pagsunod sa inutos. Di ba? Hallelujah, Jesus. Kaya nga, everyone or every people of God that are here, ano po, kung alam natin ang ating sinusundan, di ba? Alam natin kung anong command na ibinigay ni Lord. Di ba? Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong mamili ng magiging shepherd. Hayaan nyo si Lord ang pumili ng magiging shepherd mo. Kasi malilito ka. Ano po? Paano kung magkaiba? Di ba? Yung pinipili mo, prophetic, hindi ka naman prophetic. Sa evangelistic ka pala nilalagay. So, anong gagawin mo? Di ba? Ang pinipili mo, apostolic. No? Tapos, ikaw nilagay ng Panginoon sa pagtiteach. Ano po? Hallelujah. Pero alam nyo mga kapatid, lagi ko nga sinasabi, hindi na sa ministry, ang nire-raise namin is fivefold minister or 5F. Ano po? Or fivefold. Ibig sabihin, nilagay sila sa akin ng Panginoon kasi yun ang sinabi ng Panginoon. First is the apostle. So the apostle headed all the folds. Alam niyo po ba yun? Na kapag ikaw ay apostle, kaya mo mag-create ng prophet, evangelist, pastors, and teacher? Diba? Ang trabaho po ng prophet, kaya niya mag-anoint, pero hindi niya kaya mag-create. Are you with me? Diba? Prophet can anoint, but they cannot create. But apostle, they are not just placed or appointed by God. He can create. Alam nyo kung kaya mag-create ng mga prophet ng 5F minister, dapat ng Old Testament pa lang may 5F minister na. Nagigets po natin? Hallelujah. They cannot create. They can they only anoint somebody. They can appoint somebody, but they cannot create you as who you are in the Lord. Nagigets po natin? Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi naman porket may vision ka ay okay na yun. The Bible says this, the Lord says this is what happened to me. Parang ganito. Kaya nga po yung lagi kong sinasabi, marami sa atin, iniitsapwera natin yung ating apostol. Iniitsapwera natin yung ating pastor na nasa unahan. Pero hindi natin nakikita ano namang sense ng vision na ibinigay sa inyo ng Panginoon.
Sinabi doon sa visions na yun, magiging pastor ka. O sino mag-a-anoint sa'yo? Diba? Hindi, may prophet naman po ay magpapa-anoint ako doon. At talaga ba? Kailangan mo ng ordination. Kailangan mo ng blessing. Nagigets po natin? Ikalawa, sino magbi-build up sa'yo? Bilang isang propeta, bilang isang pastor, bilang isang ebanghelista. Sino tutulong sa'yo to build up? Walang ibang makakaintindi sa'yo, kapatid. Hindi po sagot na ikaw po ay evangelist, hahanap ka ng evangelist. Ang hanapin mo, Father. He can create you as who you are. Nagigets po natin? Hanapin mo yung father mo sa pananampalataya or yung mother mo sa pananampalataya. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po mga kapatid, maraming successful na mga tao, maraming successful na doktor, pero hindi sila naging doktor dahil nagpaturo sila sa doktor. Naging doktor sila dahil sa suporta na ibinigay sa kanila ng kanilang mga fathers. Maraming successful na mga tao, hindi lamang po sila naging successful because they have knowledge about this, but because they have fathers na yun yung kanilang pina-follow, na yun yung kanilang sinusundan. Diba? Parang like for example, isa rin yun sa mga reason ng paglaban ko sa buhay. Ano po, sabi ko, ang aking magulang, minamaliit dati. Kaya ayoko na darating ang panahon na mamaliitin din nila ako at mamaliitin pa nila ang mga magulang ko. Ano po? Hallelujah, Jesus. Kasi naranasan namin yan. Naranasan namin, sinasabihan kami dati na, ay, yung bahay ninyo, tulo-tulo. Yung bahay ninyo, para kayong mga bahay ng mangyan. Di ba? Ang inyong lutuan, nasa lapag na, patuwad-tuwad na kayo dyan kapag ka naghihihip ka dun sa gatong. Di ba? Alam niyo yun, talagang sinet ko yung sarili ko na Lord. I need to follow my spiritual father. Kaya kahit dati hindi ako naiintindihan ng mga magulang ko, sinunod ko yung aking spiritual father. Kaya dati naalala ko, gusto ko lang i-testify sa inyo, may kaibigan yung aking spiritual father. May kaibigan yun na prophetic din naman siya. O, diba? Pero lumapit siya sa akin. Sabi niya, Dave, kailangan sumunod ka rin sa akin. Kailangan pakinggan mo rin ang aking sinasabi kasi nanggaling din ito kay Lord. Alam mo, sabi ko sa kanya, yes, I can obey you, but I cannot follow you because I only follow my spiritual father. He is the father that God given to me. I don't follow to strangers. I run. Diba? That is the Bible who says it. Diba? Na kapag stranger ang nagsalita sa mga tupa, tinatakbuhan yan. Kaya sabi ko na hindi ako makikinig sa'yo. Alam nyo, siguro kung nakinig ako dun sa tao na yun, pakakatulad niya rin lang ako. Diba? Yung tao na yun, nagtuturo siya ng salita ng Panginoon, pero hindi na daw siya magpapabaptize sa water. Diba? Hindi na daw siya magpapabautismo sa tubig kasi noon, nagbaptismohan na daw naman siya ng banal na espiritu. Magkaiba nga yun eh. Diba? Iba ang paghuhugas at iba ang pagre-refine. Hindi naman pwedeng ni-refine ka pero hindi kayo hugasan. Diba? Dugyot mo nun. Diba po? Nagigets po natin. Kaya sabi ko kung sa taong ito ako sumunod, wala na. Finish na ang pananampalataya ko. Pero thank you Lord. Dahil ang sinunod ko ay ang aking spiritual father. At ngayon, ito na. Diba? Lahat ng mga command na ibinigay ng aking spiritual father nagaganap na. Sabi ng aking spiritual father bago siya mawala, Dave, kailangan mag-stand ang ating church. Kailangan magtayo tayo ng sarili nating flag. Kaya itinayo ko ang flag ng Walk in the Jesus Road Ministry against all odds. Kahit gaano kahirap. Diba? Pinanghawakan ko yung command na ibinigay sa akin ng aking spiritual father. Nang sabi niya doon, Dave, walang lalabas na leader na hindi powerful movers ng Panginoon. Ano po? At nakikita naman natin sa WTJR, wala naman pong hindi anointed ng Panginoon. Walang hindi appointed ng Panginoon. Di ba po? Ikatlo, sabi ng aking spiritual father na pupunuin ng Panginoon. Ano po? Yung pupunan ng Panginoon yung lahat ng pangangailangan ko like Apostle Paul. Diba? Kaya sinasabi niya sa akin dati, you are like Paul of this generation. At kinonfirm yun ng aking mother church which is sa JIL Dulangan. Kinonfirm yun ng pastora namin doon. Sabi niya, I saw Paul in your life, Pastor Carl. At siya ang bahalang mag-fulfill ng lahat ng yun. At ito na po, diba? Because of I follow and I obey. Yan na po, ito na po ako ngayon. Diba? Sabi ko nga sa kanila, sa mga pumupunta dito, diba, pailang take-off ko na ito.
sa Panginoon. Unang take off ko, sabi ng Panginoon sa akin, umalis ka ng trabaho. And by God's grace, for over 5 years, hindi naman po ako pinagkulang ni Lord. Diba, nakarating pa nga ng Tacloban, nakasakay pa ng eroplano. Sabi ko, Lord, paano ko ito nagawa lahat? Di ba po? Hallelujah, Jesus. Samantala may trabaho ako dati, ni pang eroplano yata, hindi ko kaya. Puro utang pa. Di ba po? Hallelujah. Di ba, next na take off sa akin ng Panginoon, sabi niya, umalis ka na dyan sa bahay na yan, lumipat ka sa bahay na yan. Nalipat ako ng bahay namin, yung unang bahay ko. Ano po? Nilipat ako ng Panginoon. Sunod sabi ng Lord, take off na sa iyong pinagtatrabahuhan, tita. Ano, umalis ka sa business niya. Kasi pinagpapala kita, hindi kita mapagpala. Alam niyo po yung umalis ako dun sa business na yun, sa fishbowlan. Alam niya nila Kuya Simon. Parang alam ko nandito si Kuya Simon. Diba? Alam nila yan kasi nakapagtinda yung mga yun sila sa akin dati. Ano, may kapihan pa ako dati. Ano po? So by God's grace, imagine niyo po yun. Basta ka nakakita, kapihan, tapos may ang sahod mo na, no? Diba? 100 na kaagad, samantalang sa iba na ko. Diba? Baka 50 lang ang sahod mo doon. Diba? Kasi nakadepende sa kinikita. Nagigets po natin mga kapatid, yun yung ikatlong take-off. Sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Umalis ako at binigyan ako ni Lord ng business. Doon nag-boom ang aking pastilan, doon nag-boom ang aking mga coffee that time. Ano po, in that season, ano po, and then after that season, ayun. Sabi naman sa akin ng Panginoon, anak, pumalis ka sa church mo because I want you to focus on walking the Jesus road and I will make you fruitful. At hindi naman ako nabigo. For over 2 years, hindi ko po nakita na pinaghirap ng Panginoon ang WTJR. Kundi ang nakita ko yung fruitfulness na ginagawa niya. Hindi lang po sa akin, kung hindi sa mga tao na naniwala, sumunod, nag-follow at nag-obey ng command na dala-dala namin. Mas simple lang naman ang command na dala namin, win, train, join, and release. Simple as that. Ano po? Hallelujah, Jesus. So God wanted us, ano po, nais ng Panginoon na i-obey natin ito. No, kahit nga po sa ibang church kayo, pwede nyo pong i-obey yun. Yung core values ng WTJR, winning soul, training soul, joining them to a journey. Huwag nyo po silang i-join dahil sa relihiyon. I-join nyo sila sa journey. Kaya nga, walking the Jesus road, journey po ito. Diba? Kung gusto mo sumama sa aming walking, diba? Sama ka. Diba? Healthy ka na, nakapag-diet ka pa. Ano po? Charis lang. Di ba? Literal. Ano po? This is a walking in the Jesus road, joining and releasing them kung saan sila ikinuman ni Lord. Saan po ba sila dinala ng Panginoon? Doon ko sila i-release. Ano po? Kaya nga po sa atin, ang Novaliches namin, na-release na ng Panginoon sa kids. Di ba? May mga cell-pastor na kami dyan, si Nanay Ann. Di ba? Si Ninang Dana, meron na din yung pinaflux ngayon. Ano po, na 2 tao, at saka yung kanyang family. Ano po, nirelease na rin ng Panginoon. Si Kuya Brian, meron na rin pinaflux ngayon. Hallelujah. Ano po? Diba? Si Ate Lindsay, meron mga kids. Nagigets po natin. Diba? Si Nanay Armin sa Bacoor, kahit na wala na si Nanay Armin, tuloy pa rin ang Bacoor. Alam niyo po ba yun? Hindi natigil ang kanyang legacy. Yun nga yung sinasabi ko palagi. Pag nawala ka ba, ano yung legacy na iiwanan mo? At si Nanay Armin, isa siya sa mga patotoo na yung legacy na yun, hindi niya iniwanan. Alam niyo po yun, pinagpatuloy ng kanyang mga anak. Diba? Yung pangarap nga namin na pag-aayos ko sa bahay, naganap pa . Sabi pa nga sa akin ni Ate Gia that time, sabi niya hindi na naabutan ni Mama na ganito yung bahay. Pero yun talaga yung plano ni Nanay Armin, na maging maganda yung bahay nila. Diba? Pero sabi nga, may mga purpose ang Panginoon. Na po, maaring nawala si Nanay Armin, pero yung alaala niya doon sa bahay na yun, nandoon pa din. Nandoon pa rin yung alaala kung paano siya nag-follow kay Lord at nag-obey kay Lord. Imagine niyo yung mga kapatid, nasa ospital na ha. Nung malamang Monday, nagtatanong pa, asa si Pastor Carl? Aray ko. Di ba? Nakatubo na yan ha. Nakatubo na, naka-oxygen na, nakaswero na. Di ba? Ang tanong pa daw kay Latatay, asa si Pastor? Di ba? Kasi alam niya, Monday, pupunta ako sa bahay nila. Sabi daw, asan si Pastor? Di ba? Hallelujah. At hanggang sa huling hininga niya, ano po, nandun pa rin ang kanyang pag-uubay. Imagine niyo po, ilang beses ni-revive. Ano po, at nung time na ipinag-pray siya ni Ate Jerlyn, doon lang siya bumigay as in. Diba? Kasi nag-let go na siya. Nung naipag-pray na siya. Siguro yun lang ang iniintay ni Nanay Armin na maipanalangin siya kasi alam niya na, nandito na. Nandito na yung word ng Panginoon.
Diba? Kasi nung marinig niya yung boses ng taga WTJR, kahit hindi niya pakilala kung sino yung nagsasalita, yun na, nag-flatline na doon. Diba? Yun lang yung hinintay niya. Imagine niyo po yun. Hallelujah, Jesus. At grabe lang din ang ginawa ng Panginoon. Ano po? Yung pangarap niya na makarinig ang kanyang buong pamilya, alam niyo, nung time na siya po ay nakaburol, doon nakarinig ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, Jesus. Kaya mabuti pa rin po ang Panginoon, ano po. Hallelujah. So kaya kailangan po natin gawin itong dalawang bagay na ito, ano po, hindi lang po basta i-follow, hindi mag-obey tayo. Ano? Ang ating mga leader nilagay para sundan natin. Ano po? At ang word or ang command na ibinigay sa atin, diba, mapa leader man o mapa sa Panginoon, ay kailangan po natin i-obey. So yun, glory to Jesus. So let us pray, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We glorify you. We honor you, Lord. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords, and you are above all names, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, sa mga oras pong ito, patuloy ka pong manguna sa aming mga buhay. Maghari ka po, Panginoon, sa puso ng bawat isang andirito, Panginoon. Nawa, Lord, na meron silang natutunan at ito po'y mai-apply nila sa kanilang mga buhay. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong bigyan ng heart na handang mag-follow sa kanilang mga shepherd, ang mga kabataan at mga kananayan na ito, Panginoon. At ikalawa, handa sila mag-obey sa iyo at handa sila mag-obey sa mga inilagay mo, Panginoon, na tagapanguna sa kanila, Panginoon. Kaya Lord, salamat, pagpalain mo sila. Maging selyuhan mo ang salitang ito na aming narinig sa pangalan ni Jesus. Cover this with your most precious blood. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name, amen and amen. So ayan, praise Jesus, at maraming salamat po sa inyong lahat for joining. Ano po, hallelujah. Thank you, Lord. At naitawid ng aking internet ang ating Gmeet. Hallelujah. Hayaan nyo soon in time. I was praying to the Lord para sa wifi na. Ano? Hallelujah. Kaso pag nag-wifi ako dito, mukhang marami akong tambay dito eh. Di ba? Hallelujah. Mukhang marami akong marami akong tatambay dito. Hallelujah. Anyways, so ayun. So sino po ang nais na mag-share ng kanya pong natutunan or ng insight? Sige po, Kuya Rowell. Thank you, Lord. Yun po, no? Audible po ba? Audible. Yun. Gusto ko lang talagang gusto ko lang po magpasalamat kay Lord na tagal ko nang di ulit naka-attend dito sa GUT Pastor, and sobrang thankful ko talaga sa Panginoon na nakabalik ulit ako sa dito sa YTGR kasi ang dami ring battle na nangyari sa buhay ko. Sobrang pasasalamat ko sa Panginoon kasi talagang grabe ang Lord. Talagang hindi nagbabago yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya sa buhay namin at sa pamilya ko. Yung natutunan ko talaga yung sinabi ni Pastor na yung patungkol doon sa may dun sa may yung sa my sheep hear my voice. Yung sobrang napakaganda nun talaga na yung ang daming nangyari sa buhay ko talaga na sobrang napakahirap. Akala ko hindi ko na kaya, na parang wala nang pag-asa, pero grabe pa rin yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal talaga ng Lord sa akin talaga na yung alam mo yun, kahit na nakalayo ako sobrang feeling joy talaga na kasi nakabalik na naman ako sa Lord, and napakabuti ng Panginoon talaga. Sobrang buti ng Lord. Talagang faithful si Lord sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. At ayun nga, so, doon siya na po sa ngayon lang ulit kasi ako nakapag-testimony. Ayun, napakabuti ng Diyos talaga. Wala akong masabi, hindi ko maano yung kabutihan niya. Sobrang napakahaba ng pagmamahal ng Diyos sa buhay ko na kasi
Ayun nga, magkaka-anak na ako. Ayun, tapos, yung lalaki pa, medyo siya nakakata. To God be the glory kasi, di kami pinabayaan ng Panginoon. Di kami talagang, nandun talaga yung pagsama ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin. Talaga, naging magandang lahat ng bagay. Kasi sabi ko, Lord, nagtitiwala talaga ako sa iyo sa lahat ng kahit na anong mangyari sa buhay ko, anumang pagsubok yung dumating, maranasan ko, sabi ko, Lord, sa iyo talaga ako nagtitiwala. At ayun nga, sobrang napakasarap talaga na bumalik ulit sa Lord. Kasi ang daming nangyari talaga sa buhay ko, ang daming battle. Minsan naiya na lang ako na lumapit ulit kay Pastor. Na sabi ko, nahiya ako. Paano ba to? Sabi ko, parang nahiya na ako kay Pastor. Pero alam mo yun, nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Talagang nandun yung love ng Lord talaga. Yung glory ng Diyos na pinaramdam sa akin na katanggap-tanggap pa rin ako kahit na ano, napalayo ako. Grabe no, grabe yung kanyang unconditional love. Ang galing ng Lord. Kasi isipin mo tagal ko na hindi nakakapag-church, nakakapag-attend. Pero sa biyaya ng Panginoon na kahit na daming mga times na talaga na inaano ko ng kaaway, pero hindi pa rin talaga magtatagumpay ang kaaway kasi nga may magandang plano si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. May maganda siyang purpose, no? Mapagpatuloy pa yung Bacoor, yung nasimulan na ni Armin, kahit nawala si Nani Armin, ah, pagpapatuloy pa din natin yon, pagpapatuloy pa din natin na ma-sharean sila ng salita ng Diyos kasi may purpose lahat ng bagay. May purpose lahat ng bagay kung bakit nawala si Nani Army. May purpose ang lahat ng bagay. Na kinuha na siya ng Panginoon. No? Kaya ang galing ng Lord kasi uh, anda ayun niya na yung yung hindi na siya pinahirapan ng Panginoon kasi hirap na yung si Nani Army. Na hindi nagtatago kasi ng pakiramdam kahit na hirap na siya pero ang galing nga kasi nagsiserve pa rin siya sa amin kay Pastor. Glory to God na pagod na siya sa trabaho, imbes na ipagpahinga niya na lang, no? Nandun pa rin yung talaga yung pagmamahal niya pagmamahal ng pagsaserve niya, pagpapalo niya sa Lord na ang galing nandun pa rin yung pag-ibig ng Panginoon talaga sa kahit na pagod na siya, pagpapahinga niya na lang. Kahit na minsan anong oras na kami nakakauwi, alas 12, alauna, alas 3. Pero ang sarap sa pakiramdam kasi alam natin kung saan na siya, kung nasan na siya ngayon. Oh, ang sarap 'di ba na ayun talaga doon mo talaga matatagpuan yung rest in peace, no? Doon mo talaga matatagpuan yung rest in peace kasi kinuha na siya ng Lord at ayun patuloy encourage lang po sa bawat isa sa atin na magpatuloy po tayo na kahit anong mga pagsubok ang maranasan po natin kahit na daming problema, daming pagsubok, harangin man tayo ng mga pagsubok, obstacle sa buhay natin, huwag tayong papadaig, hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba kasi alam natin na kasama natin ang Panginoon at may unang-una kasama natin si Lord at pangalawa na may nagtuturo sa atin patungo sa Kanya, yung sumunod sa kalooban niya. Diba napakasarap noon, napapadali na lang yung lahat. Napapadali na yung lahat, hindi na tayo mahihirapan pa, sumunod na lang tayo sa kalooban niya. Kaya yun lang po, to God be the glory po at salamat po sa ayun lang po, God bless po. Thank you po. Amen. Thank you, Kuya Roel. Sige po, Nanay Silina. Ayan, amen. Ayan. Ang naunawaan ko din, obey tsaka yung kahit pala
marami tayong napapakinggan ng mga pastors, leaders. Dapat pala alam natin kung sino talaga yung ating pinaka-head o dapat nating sundin. Need nating pakinggan at respetuhin naman ang lahat ng ating mga leaders kasi sila yung biyaya ng Panginoon ay pinagkaloob sa atin, anak. Pero katulad namin dati, nagsimula kami, ang aming talaga tatay ay si Pastor Dan. Tama yung sinabi ni Pastor Carl na paano kayo namatay na si Pastor yung tatay ko, sino na isusundan ko after a year, ko na siya nakakasama. So, dapat alam pa rin natin kung sino yung mga leader natin at ating, hindi pala pwede na kung inampon ako ng katulad niya kasi pastor, no? Pwede naman kasi magpaampon di ba? Dalawa na yung tatay ko. Joke lang. Pero, syempre, alam mo yun, yung sabi nga na spiritual, isa lang ang magiging kasi si Lord, yung ating pastol, siya yung ating pinaka-tatay talaga. So, dito sa spiritual, kailangan magkaroon pala tayo ng tatay. Kasi uso naman kasi pastor yung paampon. Gusto ko nga yung ampon-ampon na lang para pagka wala nang hirap. So, dito, alam na natin, katulad kami, si Pastor Dan talaga yung tinitingnan ko na naging ko dati. Siya talaga yung nagbigay din sa akin ng encouragement sa lahat at lahat-lahat na sinasabi magpatawad, forgive, pag-ibig, na magkaroon na tayo ng fruit of Holy Spirit na hindi ko pa naunawaan na talagang inatanong ko pa si Pastor, bakit ganito Pastor, paano? Hanggang syempre katulad yan, yun nga, si Nak Beverly, yung aming leader. Kaya kailangan kahit napatawid-tawid ng gawain, isa lang naman din ang ating pinakikinggan at isa lang din ang ating aim, yung ating mga hangarin na lumalim pa tayo sa Panginoon. Pero dapat kilala natin kung sino yung ating spiritual na pastol. Yan. Ayan. Thank you, Lord. At nandito tayo sa mga gawain ito. Nandyan ang dami sa gawain namin, napakadaming mga pastors. Pero alam natin na kung paano tayo magbigay sa kanila ng response, kung paano natin sila respeto, kung paano tayo sumunod dito sa gawain. Kasi hindi pala pwedeng lahat yun sundan natin kung ano yung mga ginagawa nila. Lahat pala yun ating i-apply para palang mahirap. Hindi pala gano'n na dapat kailangan tayo maraming tatay. Baka kasi yung sa akin lang naman nagbabaka sakali lang pastor na pag marami akong tatay, marami akong nanay, ampon ako. Sanay naman ko akong ampon. Yun lang, glory to God. At maging isa lang pala yung ating spiritual mother, spiritual father, and respect them kasi si Lord ang una natin nire-respeto. All glory to God. Amen, amen. Thank you, Nanay Selena. Sige po, Nina. Praise God. Ang ganda po ng topic natin tonight. Ayan. So, yung pagsunod. Ayun. So, yes, we can listen po sa iba, pero we only have one Father. And sabi nga po is yung apostles is nag-create, diba? They can create, they can build, and sila yung maglo-launch sa atin. And napakalaki pong bagay, no? Siguro simula nung nag-submit ako sa WTJR, even up to today, palagi po akong nagpapasalamat na meron pong nasa unahan ko na nag-guide sa akin. Sabi nga ni nanay, last month, di ba, Besh, ang gaan na. Yes po, napakagaan po, no, na nakikinig tayo na ngayon, na-remind po tayo na merong may personal command at may general command, di ba? Na hindi lang yung personal command, hindi lang yung bahala ka na. Merong linagay sa unahan mo, merong linagay na para mag-guide sa'yo, 'di ba? Para mag-check na, oh, anak, mali yan, oh, anak, sumasobra ka na, 'di ba? Katulad nung palaging remind sa atin ni Pastor na do not go beyond. Napaka-importanting lesson nun kasi even up to today, meron tayong mga nai-encounter na bago, meron tayong mga parang yung feeling natin na kailangan makialam tayo, 'di ba? Pero nag-go beyond na pala tayo. So, ayun, yun yung respect of boundaries, 'di ba?
Hallelujah. And ganun din po, napakalaking bagay po na meron tayong spiritual father kung saan tayo submitted. Hindi lang po sa covering, kung hindi din sa direction na binibigay ng Lord. Kino-confirm niya, di ba? Not every voice ay naggagaling sa Diyos, di ba? And meron doon na panggulo, di ba? Pero ayun, we have spiritual father na nagda-direct sa atin kung ano yung gagawin. And opo, sabi nga ni Brother Roel kanina, 'di ba? Sarap na nakabalik, 'di ba? Praise God. And the more po na tayo ay nagkakamali, the more po na mas kailangan po natin, 'di ba, ng gumagabay sa atin. So, kailangan lang po talaga ma-break yung pride natin. Nung nagsisimula ako sa WTJR, ang dami ko ding pinapakinggan, 'di ba? Kaya nagkakandaligaw-ligaw ako. Hindi ko alam kung ano yung voice na pakikinggan ko. Kaya sa yung prophetic, 'di ba? Ang gulo. Ang gulo. Hindi ko sobrang daming vision, sobrang daming voices na naririnig. Pero nakita ko po as we humble ourselves, as we listen to our spiritual father, as we honor po, 'di ba? Sabi nga kanina is kung mahal mo, sundin mo, 'di ba? The more that we honor, the more na yung ating hindi lang yung vision yung nako-correct, even yung ating spiritual life ay naiisa ayos. Kasi wala naman pong sasabihin ang tatay na hindi ikakabuti ng kanyang anak, 'di ba? Kasi mahal nga tayo 'di ba? Kaya nga tayo in-assign, kaya nga tayo binigyan ng spiritual father na para mag-correct sa atin, mag-align sa atin, 'di ba? Na mag-guide sa atin. Ako, yun nga, na-share na rin po yung dati, no, na pakiramdam ko talaga, ninanakawan ako kapag hindi ako nakaka-attend, 'di ba? Kasi napaka-importante po ng mga GMIT na ganito, lalo na coming from our pastor, no, na bawat revelation, bawat message, 'di ba, na nanggagaling sa kanya is talagang nadadirect tayo, and napaka-importante po nito sa ating submission sa walk of life natin. And we also honor God. We show na mahal natin siya kapag po tayo ay nagsasubmit. Hinahumble natin yung sarili natin, no? Wag na po natin isipin yung pagagalitan tayo o na ang dami na natin na nagawa, di ba? Just humble yourselves po. Pakorek po tayo. Lapit tayo sa shepherd na binigay ng Lord sa atin. Yun lang po. Thank you, Jesus. Amen, amen. Diba, ito ay himalang gabi sapagkat ang dami nataas ng kamay. Sige, Nanay Ann. Nanay Ann, nandiyan ka na ba? Walang boses. Nanay Ann. Nanay Ann. Wala kang boses. Sige po. Wala man marinig. Ano? Kaya nga, lalabas daw muna siya tapos mag-in uli. Di ba siguro ang dami niya nang sinabi, ano? Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, siguro, sige Kuya Brian, mauna ka na. Parang nangyari na to. Ay, nangyari na. Lagi. So, ayan. Good evening po sa bawat isa.
Napakaganda ng topic ngayon about sa follow and pag-obey. Ano po? Napakahalaga na dapat makilala natin kung sino yung tao na itinilaga ng Panginoon sa buhay natin para alam natin yung ipapalo natin at yung i-obey natin na galing sa kanila na ibinigay ng Panginoon na word. Ano po? Kasi unang-una, maititestify ko rin talaga kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay ko. Kung nasaan ako ngayon is sa pamamagitan din ng Father na itinilagay niya sa buhay ko. Katulad nga din tinuro niya that time na about submission. Ano yung pasisimulan ko kung walang nangunguna sa akin? Ano yung ipagpapatuloy ko kung walang nangunguna sa akin? Katulad ng mga nasa Biblia na wala namang Joshua kung walang Moises, walang magpapatuloy nun. Diba po, walang mantel na marireceive kung walang Moises, walang marireceive si Joshua. Ganoon din po sa buhay natin, napakahalaga na unang-unang malaman natin kung sino yung Father na tinilaga sa atin ng Panginoon as covering, di ba? Na nandyan para mag-care, nandyan para mag-encourage, para magbigay ng wisdom na mula sa Panginoon. At alam natin na kung mag-release man ng Panginoon ng boses o tinig sa Kanya, ng kung ano yung word ng Panginoon, ay alam natin yung i-obey natin. Nagiging malinaw sa atin. At doon nakikita natin, nagiging prosper yung buhay natin. Kasi nandun tayo sa right track. Nandun tayo sa tama natin, dapat nating gawin. Kasi doon natin makikita na mapangyayari lang kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin kung nandun tayo sa prinsipyo ng Panginoon, nandun tayo sa protocol ng Panginoon kasi hindi naman i-bypass ng Panginoon kung ano yung governance na tinalaga niya eh. Laging merong nangunguna. Pero ang nangyayari po kasi sa atin, binibigyan na tayo ng tagapanguna, 'di ba? Minsan naghahanap pa rin tayo kung sinong susundin natin. Minsan mayroon naman din heart tayong sumunod, pero 'di ba? Yung heart natin na sumunod, mali lang din yung pinapalo natin. Kumbaga hindi siya nagtutugma, hindi siya nagtatagpo. Dapat alam natin yung ipapalo natin at alam din natin, 'di ba? Yung salitang pagsunod sa kung sino yung tinalaga ng Panginoon sa buhay natin. It's not about the age. It's not about sa tagal na o sa bago lang. Kasi ang laging tinitingnan ng Panginoon yung puso natin eh. Tingnan ko nga itong anak ko kung handang mag-obey, even magpadala ako ng mas bata. 'Di ba po? Hindi naman ito about sa atin eh. It's about the Lord na yung kingdom niya na mapangyari. Kaya nga, katulad po ng sinabi kanina na we need to deny kung ano yung meron tayo. We need to deny to carry the cross and follow Jesus. Diba? Nagtatalaga siya ng mangunguna sa atin para din sa atin. Para makita yung kapakumbabaan ng puso natin na darating yung panahon na magtatanong sa atin, diba? Ang sasabihin natin, hindi tayo, kundi mayroong nanguna sa atin. Diba? Pinangunahan ng Panginoon, 12 apostles, hanggang napunta po sa atin. Kaya doon natin dapat makita na kailangan mag-stick tayo kung saan tayo tinilaga ng Panginoon. Doon tayo lumago. Doon tayo kumain. Ano po? Doon tayo magpatuloy. Kasi nasa gayon, kung ano yung nais ng Panginoon, mapangyari po sa buhay natin. Kasi hindi naman po natin magagawa kung ano yung gusto ng Panginoon kung wala tayong panggagalingan. Ipinagpapatuloy kung nasaan po ako ngayon, pinagpapatuloy ko lang kung ano yung sinisimula ng Father na binigay ng Panginoon sa akin at kung ano nga yung tinuro niya about submission, it is serving the mission. Ibig sabihin, kung ano yung mission na niya, alam ko na kung ano yung mission ko. At yun na yung pinagpapatuloy ko na hanggang dumating, bibigyan ako ng Panginoon para sa akin, alam din nila kung ano yung magiging mission nila. Kasi nandun sa tagapanguna na hinayaan ko lang na manguna at gumawa sa buhay ko. Kaya hindi ako nalilito, alam ko kung ano yung lalakaran ko, magkamali man ako, merong magpapaalala, 'di ba? Merong magsasaway, merong nagmamahal. Kasi sabi naman sa salita ng Panginoon, I will give you fathers after my own, 'di ba? Sa puso niya. Hindi po ako magaling mag-English kaya pautulutal. Kumbaga, napakabuti ng Panginoon kasi hindi niya tayo hinayaan. Una, ibinigay niya ang banal na espiritu para maging patnubay para sa atin at hindi nagtapos doon. Nagbigay siya ng gifts para sa atin, the fivefold, para manguna sa bawat isa sa atin, 'di ba? Kaya nga magagawa para saan 'yun? Para sa paglilingkod, inihanda para sa paglilingkod. Pero tayo kung di natin alam kung ano magiging response natin,
paano naman natin mararating kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin? Kaya we need to deny sa kung ano yung meron tayo. Kailangan natin i-submit dahil wala naman tayong marireceive kung hindi natin i-empty. We are in the new wine. We need grace ng iba para mapangyari ang kalooban ng Panginoon po sa buhay natin. Hindi na ito about sa atin, kundi about na sa kingdom ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Lord, lumaganap ang kanyang pag-ibig, pagmamahal doon sa mga tao. Kasi napakarami mga tao. Pero tayo, kung hindi pa rin natin alam kung anong purpose natin, ano po yung magiging impact natin sa generations na meron po tayo. Amen po. At yun lamang po. Praise God po. Salamat po sa teaching niyo po. Amen. Salamat po, Mayor. Ay, sorry. Salamat po kay Brian. Kala ko si Mayor yung nagsalita eh. Yeah. Pagkagrabe ng Tagalog eh, no? Sige, nasa na si Nanay Ann? Nanay Ann? Nanay Ann? Where are you? Hello Ayan, po. nasa dulo. Narinig na po ako pa. Malinaw na malinaw po. Praise God. Thank you po. Dadalawang number man po yung topic ay yung ano, yung hinanda ni Papa. Sobrang ano po. Ito yung importante din po para sa ating lahat. Praise God ah, sa gabing ito. Ako din po natutunan ko din po ito talaga dati. Para akong ligaw, hindi ko alam kung sino yung susundan ko talaga. Tapos, the more na maraming suggestion na mga pinapakinggan din, ganyan. Mas lalo po akong naguguluhan and praise God po, simula po nung pumasok po ako dito napunta sa WTJR, sobrang na-align po lahat. And yun nga po, hindi po ito, porket bata ka po pa is, hindi, hindi ko po tiningnan kung mas matanda o mas bata ka po pa. Kasi doon po ako na-align. And alam ko po, sigurado po ako na ikaw po yung yung WTGR, dito po ako nilagay ng Lord talaga. Kasi una pa lang, wala pong bigat. And yun nga, parang yung una pa lang talaga pagkikita, grabe sabi ko, Lord, grabe, ganito yung feeling na parang hindi ka ilang. Tapos, family agad yung nararamdaman mo dun yun, kapag yung binigay po ng Lord. And bawat correction mo po pa, salamat. Kasi hindi ko po talaga na-feel na parang yung condemnation po, wala po doon. And palagi ko pong tinitingnan na si Lord po yung nagsuspeak through sa buhay mo po para po maipaabot yung mga correction na yun. Siyempre, mas okay na nakukorek po ako po personally, kaysa si Lord pa yung mag-correct. Praise God po. Dahil kayo po yung binigay ng Lord para po maging spiritual father po. Opo. And hindi lang naman din po sa spiritual ang na natututunan ko po sa inyo, and maging din sa yun nga, natututo din po sa mga bagay-bagay. Praise God. Salamat po sa Lord. And wala pong pagdududa na nasa right ground po ako. Salamat po. And alam ko po mas malayo na, pero mas malayo pa po yung mararating ng bawat isa po. Ako din po pasalamat. And tulad nga po nun, hindi lang po covering yung nakukuha, pero yung alam po na parang secured. Pero alam ko naman po na lahat tayo, ang security natin ay si Lord. Pero nung binigyan po ako ng spiritual father, doon ko po naranasan na parang secured kumbaga. And yun nga yung galing sa Mindoro din. Doon ko po talaga na ah, parang alam niyo po pa na hindi ka kinakabahan kasi alam ko po na wala yung parang yung fear kahit anong mangyari, Lord, na parang nakaano kami, parang yun nga, kahit saan naman kapag ikaw po yung kasama, ano po, na ramdaman ko po na para yung security bilang tatay, ganun po. Tapos spiritual father po. And grabe, maging sa yun nga po yung naririnig yung voice, ganyan. Kapag mayroong mga desisyon, kahit alam ko po na maganda naman sa pakiramdam ko yung plan na yun, parang sa feeling ko maganda ito ang kailangan, parang gano'n. Pero naririnig
may mga words po na bumabalik kung paano po yung mga sinabi mo po sa amin, yung like yun, yung don't ko yan po, kung ano lang yung need namin gawin, and yun, naririnig ko yung voice niyo minsan, umaalingaw-ngaw. Ayun, sabi ko, praise God. Even yung kanina, na-apply din po kasi sa araw-araw na buhay, even sa kay TJ, ayun. Minsan nahuhugot ko po yun, praise God. By grace po, ayun po. Thank you po, and yun lang po. God bless. Amen, amen. Thank you, Nanay Ann. And meron pa po ba? And praise Jesus. So, ayan, sige po, Tifa. Amen. Habol po ako. Pasensya na po. Gusto ko kanina po magsalita. Kaso ang dami po ni Amo. Purihin po ang Panginoon. Ano po, ako po ay talagang mag-bless. Kasi dati talaga, ang dami ko pinakaibigan. Naliligaw talaga ako. But since nakakabalik ako, I know my mom. Talaga siya yung simula na nakatanggap ako nung bago mawala si mama. Hindi siya nawala sa buhay ko. At marami siyang naituro sa akin. Even na dumating si Tatay Carl na talagang nirerespeto ko. Siya pa rin yung mentor ko. Sabi ko nga, iba-ibang dumadating na pastor sa buhay natin. But we know the voice. Sino yung papalo natin. At marami talaga tayong matututunan at may adapt din sa mga pastor. But isa lang talaga yung, paano ko ba ma-explain? Ang hirap. Hindi ko alam kung paano ko siya i-explain by own my words. Siya kasi yung kahit kasi pagalitan ako ni nanay, ni mami, pero alam mo yung nandun yung pagmamahal. Hindi naman kasi ako pwede pagalitan ni pastor. Kasi ngayon ko lang naman siya nakilala. Eh, di niya lang din naman ako nakilala. Alam mo yun, siya talaga yung simulat sa pool na aagapay sa'yo sa paglalakad mo. Andun yung talagang paparamdam sa'yo yung pagmamahal bilang isang magulang, spiritual mother. And I was grateful na talagang binigay sa akin ng Diyos. Kasi doon ako lumalalim, doon po nakikita kung paano ko ginagay ng aking magulang spiritually. And basta ang daming, I can't elaborate, pero I was grateful talaga. Hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat talaga sa Diyos. Lalo kay tatay, kay Pastor Randy, kay Pastor Danilo,